Kapag pinag-uusapan natin ang pagkasira ng bato o kidney failure, ano ang unang-unang pumapasok sa isip mo? Siguradong sasabihin mo na ito ay dahil sa sobrang pagkain ng matatamis, dahil sa diabetes, o kaya ay dahil sa sobrang kanin at carbohydrates na nagpapataas ng blood sugar. Tama naman na malaking dahilan ang diabetes sa pagkasira ng ating kidneys. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mga taong walang diabetes, normal ang blood sugar at hindi mahilig sa matatamis pero nauuwi pa rin sa dialysis? Paano kung ang mga simpleng ginagawa mo araw-araw sa bahay o sa trabaho ang siyang unti-unting pumapatay sa mga bato mo nang hindi mo man lang namamalayan? Pakinggan mo ako mabuti dahil ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay madalas hindi na pag-uusapan. Pero araw-araw kong nakikita sa mga pasyenteng umiiyak sa klinik kapag nalaman nilang kailangan na nilang magdialysis. Sa panahon ngayon, nakakaalarma na pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng chronic kidney disease. Dati mga senior citizens lang ang nakikita natin sa dialysis centers. Pero ngayon, may mga nasa edad 30 o 40 pa lang ay nasisira na ang bato. Ito ay isang tahimik na epidemya. Tahimik dahil ang kidneys natin ay hindi nagrereklamo. Wala itong pain receptor sa loob. Kaya kahit unti-unti na itong namamatay, hindi ka makakaramdam ng sakit. Malalaman mo nga lang na sira na ang bato mo kapag nasa stage 4 o stage 5 ka na, kung saan lumalabas na ang mga malalalang sintomas at huli na ang lahat para ibalik ito sa normal. Kaya napakahalaga na malaman mo kung ano ang mga tunay na sumisira sa bato mo bukod sa asukal at diabetes para maiwasan mo ito ngayon pa lang. Isa-isahin natin ang mga tahimik na pumapatay sa bato mo. Ang unang-una at pinakamadalas na dahilan na nakikita ko sa mga Pilipino ay ang sobrang pag-inom ng pain relievers. Ito yung mga gamot na tinatawag nating NSAIDs o non-steroidal anti-inflammatory drugs tulad ng ibuprofen, mefenamic acid, naproxen at diclofenac. Aminin natin kapag sumakit ang ulo, sumakit ang ngipin, sumakit ang kasukasuan, o likod natin, ang pinakamadaling solusyon ay bumili ng pain reliever sa botika at inumin ito agad. Ang problema, maraming tao ang ginagawa itong parang candy. May pasyente ako, tawagin natin siyang Aling Susan. 45 taong gulang at nagtitinda sa palengke. Dahil laging nakatayo at laging sumasakit ang tuhod at balakang niya, araw-araw siyang umiinom ng mefenamic acid. Minsan, 2 beses pa sa isang araw sa loob ng 5 taon. Wala siyang diabetes at wala rin siyang high blood. Pero nang magpa-check up siya, dahil laging manasang paa at parang laging pagod, nalaman namin na nasa stage 4 kidney failure na siya. Paano nangyari yun? Simple lang ang paliwanan. Ang mga pain relievers na ito ay pinapakipot ang mga ugat na nadadala ng dugo papunta sa kidneys mo. Imagine mo ang isang halaman na kailangan ng tubig araw-araw para mabuhay. Ang dugo ang nagsisilbing tubig para sa kidneys mo para magawa nito ang trabaho niya. Kapag lagi kang umiinom ng NSAIDs, parang sinasakal mo ang hose ng tubig na papunta sa halaman. Unti-unting natutuyo at namamatay ang mga cells ng kidneys mo dahil sa kakulangan ng dugo at oxygen, hanggang sa tuluyan na itong hindi gumana. Ang pangalawang malaking dahilan ay hindi direktang galing sa table salt, kundi sa mga nakatagong alat o hidden sodium sa mga kinakain natin araw-araw. Madalas nating isipin na hindi naman tayo mahilig sa maalat dahil hindi naman tayo nagdadagdag ng asin sa kanin. Pero ang hindi alam ng marami, ang totoong sumisira sa bato natin ay ang mga processed foods, delata instant noodles at mga sausawan. Ang isang pakete ng instant noodles ay naglalaman ng halos buong araw na requirement mo para sa sodium. Kung paborito mo ang patis toyo, bagoong at mga sitsirya, binibigyan mo ng napakalaking trabaho ang kidneys mo. Ang kidneys natin ay parang maliliit na strainer o salaan sa kusina. Kapag masyadong mataas ang sodium sa katawan mo, nag-iipon ito ng maraming tubig sa dugo na nagpapataas ng blood pressure. Ang mataas na pressure na ito ay parang malakas na agos ng tubig na sumisira sa maliliit na butas ng strainer mo. Kapag nasira ang mga butas na ito, hindi na nito masasala
ng maayos ang mga lason sa katawan mo at magsisimula ng lumabas ang protina sa ihi mo na isang malinaw na senyales ng pagkasira ng bato. Ang pangatlong dahilan ay ang maling pag-inom ng mga herbal supplements at mga pampapayat na tsaa o kape na nabibili online ng walang reseta ng doktor. Maraming tao ang naniniwala na kapag sinabing herbal o natural ito, ay otomatikong ligtas sa katawan. Ito ay isang napakalaking pagkakamali na nagdadala sa marami sa ospital. Ang mga kidneys natin ang pangunahing organ na naglilinis ng anumang chemical na ipinapasok natin sa ating katawan, kasama na ang mga herbal supplements na ito. Ang problema sa maraming unapproved supplements ay naglalaman ang mga ito ng mga heavy metals, lason, o sobrang tapang na plant extracts na hindi kayang i-process ng ating bato. Sa halip na makatulong nagiging toxic overload, ito na direktang sumusunog sa mga nephrons o filter ng kidneys natin. May mga nakita na akong kaso ng mga kabataan na bumagsak ang kidneys dahil lang sa araw-araw na pag-inom ng mga slimming teas na nabili nila sa internet dahil gusto nilang pumayat agad. Ang pang-apat na tahimik na sumisira sa bato natin ay ang habit ng pagpipigil ng ihi, lalo na sa mga taong laging nasa biyahe, tulad ng mga drivers, sa mga nag-opisina na tinatamad tumayo, at sa mga guro. Kapag palagi mong pinipigil ang ihi mo, nagiging breeding ground o bahayan ng bakterya ang pantog mo na pwedeng magdulot ng severe urinary tract infection o UTI. Kapag ang impeksyon na ito ay hindi naagapan, aakyat ang bakterya mula sa pantog papunta sa kidneys mo at magdudulot ng pyelonephritis o impeksyon sa mismong bato na pwedeng mag-iwan ng permanenteng peklat at pagkasira dito. Bukod doon, ang sobrang pagkapuno ng pantog dahil sa pagpipigil ay nagdudulot ng backflow o pang-atras ng ihi pabalik sa kidneys na sumisira sa pressure system nito. Ang panlimang dahilan na napakadalas mangyari ay ang matinding dehydration na sinasabayan ng pag-inom ng mga matatamis na kulay-kulay na inumin tulad ng energy drinks, iced tea at soft drinks bilang pamalit sa tubig. Kapag mainit ang panahon at nagtatrabaho ka, naglalabas ka ng maraming pawis. Kapag kulang ang tubig sa katawan, nagiging malapot ang dugo mo at nahihirapan ang kidneys mo na magsala. Mas lalang tumataas ang risk na mamuo ang mga minerals sa loob ng bato mo at maging kidney stones o bato sa bato. Kapag ang bato sa bato na ito ay bumara sa daanan ng ihi, lilika ito ng matinding pressure na pwedeng pumatay sa kidneys mo sa loob lang ng ilang araw. Ngayon, gusto kong ipaliwanag sa iyo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag unti-unti nang nasisira ang mga bato mo dahil sa mga maling gawi na ito. Ang bawat tao ay ipinanganak na may humigit kumulang 2 milyong maliliit na filter na tinatawag na nephrons. Araw at gabi, walang patid na nagtatrabaho ang mga nephrons na ito para linisin ang dugo natin, tanggalin ang mga sobrang tubig at ilabas ang mga lason sa pamamagitan ng ihi. Kapag sinisira mo sila dahil sa pain relievers, alat at kakulangan sa tubig, namamatay ang mga nephrons na ito at hindi na sila kailanman tutubo o babalik pa. Hindi sila parang balat natin na kapag nasugatan ay maghihilom. Kapag namatay ang nephron, patay na ito habang buhay. Kaya ang mangyayari sa saluhin ng mga natitirang buhay na nephrons ang lahat ng trabaho. Mag-overwork sila hanggang sa mapagod din sila at mamatay. Kaya sa simula, hindi mo mararamdaman na may problema dahil nakakayapan ng mga natitirang filter ang trabaho. Pero kapag bumagsak na ang function nito sa 20%, doon na maglalabasan ang mga nakakatakot na sintomas. Magsisimula kang magmana sa paa at mukha dahil hindi na mailabas ng katawan mo ang sobrang tubig. Lagi kang magiging pagod at maputla dahil ang kidneys din ang nag-uutos sa katawan na gumawa ng red blood cells. Kaya magkakaroon ka ng severe anemia. Makakaranas ka ng matinding pangangate sa buong katawan dahil nag-iikot na sa dugo mo ang mga lason na dapat sana ay nasa ihi mo na. Babaho ang hininga mo na parang ihi o amoy, bakal at madalas kang masusuka kapag kumakain. Kapag nangyari ito, ibig sabihin na sa end-stage renal disease ka na at 2 na lang ang option mo para mabuhay ito
ay ang mag-dialysis 2 hanggang 3 beses sa isang linggo o kaya ay sumailalim sa kidney transplant na napakahirap humanap ng donor at aabutin ka ng milyon-milyon. Ito ang eksaktong sitwasyon na gusto kong maiwasan mo, kaya gumagawa tayo ng video na ito. Kaya ano ang kailangan mong gawin ngayon para maprotektahan ang mga bato mo at maiwasan ang dialysis sa hinaharap? Narito ang isang malinaw at madaling plano na pwede mong sundin simula ngayon. Una, iwasan ang self-medication ng mga pain relievers. Kung may masakit sa'yo, gumamit ka muna ng mga natural na paraan tulad ng hot compress o cold compress o kaya ay magpahinga. Kung kailangan mo talagang uminom ng gamot para sa sakit, piliin ang paracetamol dahil mas ligtas ito sa kidneys kumpara sa mga NSAIDs tulad ng ibuprofen. Kung ang pananakit mo ay pabalik-balik at hindi nawawala, magpatingin ka na sa doktor para malaman ang pinakadahilan nito imbes na takpan mo lang ang sakit ng araw-araw na pag-inom ng pain reliever na unti-unting pumapatay sa kidneys mo. Pangalawa, linisin ang dieta mo at bawasan ang nakatagong alat. Bago ka bumili ng mga canned goods o instant food sa grocery, basahin mo muna ang nutrition label sa likod at tignan mo ang sodium content. Hanggat maaari sanayin mo ang panlasa mo sa mga sariwang pagkain, gulay at prutas. Kung magluluto ka, bawasan ang paggamit ng patis at toyo at gumamit ng mga natural na pampalasa tulad ng bawang sibuyas, luya, kalamansi at paminta. Pangatlo, siguraduhin mong uminom ng sapat na malinis na tubig araw-araw, lalo na kung mainit ang panahon o nag-ehersisyo ka. Paano mo malalaman kung sapat ang tubig mo? Tignan mo ang kulay ng ihi mo. Kung ito ay malenaw o maputlang dilaw, ibig sabihin hydrated ka. Pero kung ang ihi mo ay kulay dark yellow parang tsaa o amoy, mapanghikulang ka sa tubig at nahihirapan ang kidneys mo. Kalimutan mo na ang pag-inom ng mga matatamis na colored drinks at gawing best friend ang tubig. Pang-apat, huwag na huwag mong pipigilin ang ihi mo. Kapag naramdaman mo ang signal ng katawan mo na kailangan mo ng umihi, maghanap ka na agad ng banyo at ilabas ito. Kung ikaw ay laging nasa biyahe, umihi ka na bago ka pa umalis ng bahay. O kaya ay huwag mahihiyang huminto sadlit sa mga gas station para makapagbawas. Panglima, mag-ingat sa mga iniinom mong supplements, lalo na yung mga hindi aprobado ng FDA at walang matibay na scientific studies. Huwag kang maniwala agad sa mga nakikita mo sa social media na nangangako ng mabilisang paggaling o pagpayat dahil baka bato mo ang maging kapalit nito. Konsultahin muna ang doktor bago uminom ng kahit anong bagong produkto. At ang pinakamahalaga sa lahat, ugaliing magpa-check up sa doktor kahit pakiramdam mo ay malusog ka. Mag-request ka ng simpleng blood test para malaman ang creatinine level mo at urinalysis para makita kung may protina o impeksyon sa ihi mo. Napakamura lang ng mga test na ito kumpara sa gagastusin mo kung umabot ka sa dialysis. Tandaan mo na ang kalusugan ng iyong kidneys ay nasa mga kamay mo. Ang mga maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw, kung ano ang iinumin mo, kung anong gamot ang isusubo mo, at kung ano ang kakainin mo, ay may direkta at malaking epekto sa buhay ng iyong mga bato. Huwag mong hintayin na magreklamo ang katawan mo bago ka umaksyon, dahil madalas kapag nagreklamo na ang kidneys, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Alagaan mo sila habang malakas pa sila para alagaan din nila ang katawan mo hanggang sa pagtanda mo. Paalala lang na ang lahat ng impormasyong tinalakay sa video na ito ay ginawa para magbigay ng kaalaman at edukasyon sa pangkalahatang publiko at hindi ito kailanman dapat gamitin bilang pamalit sa tamang diagnosis medical na payo o gamutan mula sa isang lisensyadong doktor. Kung may nararamdaman kang kakaiba, lalo na kung hirap kang umihi may dugo sa ihi mo o laging manas ang iyong katawan, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa inyong pinagkakatiwalaang espesyalista para ma-assess ng maayos ang inyong kondisyon. Maraming salamat sa panonood, ingatan ang inyong kalusugan at hanggang sa muling pagkita natin dito para sa mga kaalamang magliligtas ng inyong buhay.